Nangunguna ang mas mataas na pasahod, mas mababang bilihin at pagsugpo sa korupsyon sa mga problema ng bansa na nais masolusyonan ng mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Philippine Public Opinion Monitor ng WR numero nitong Nobyembre, parehas na 34% ng mga sumagot sa survey ang nagsabing dapat tugunan ng gobyerno ang pagpapataas ng kita at pagpapababa ng bilihin sa Pilipinas. Sinundan naman ito ng pagsugpo sa korupsyon. Bagaman hindi pasok sa top 3, marami ring bumoto para sa pagtugon sa iligal na droga at kahirapan, pati ang pagbuo ng mas maraming trabaho at oportunidad. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Dean Ederson Tapia, Professor of Public Administration ng University of Makati. Magandang hapon po, Dean Tapia, and welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Nina. It's nice to be back. Yes, sir. Thank you for being back. Lumalabas nga po dito sa survey ng WR numero na ang aumento sa sahod ng mga manggagawa at ang pagpapababa sa presyo ng pagkain at iba pang basic goods ang nangungunang isyong nais ng mga Pilipinong bigyang pansin ng pamahalaan. Ano pong inyong komento dito? Kumbaga pumapangatlo lang yung corruption. Ano mo, Nina, I think ito, reflection din to ng mga nakita nating datos previously, especially before the elections of 2025, no? Na ang issues talagang mahalaga sa mga Pilipino is yung tinatawag natin ng mga gut issues. At the end of the day, ano ba yung maihahain ng mga tao dun sa hapagkainan nila sa bahay. So, I think it's also becoming more important, especially since palapit tayo sa Pasko, mas nagiging resonant yan sa maraming mga Pilipino. No? So, hindi yan nakakapagtaka, Ninya. Pero yun nga po kasi considering, sir, yung, di ba nakita naman natin yung outrage laban dito sa mga flood control anomalies, nagkaroon pa ng malalaking rally. No? Nakita natin yung galit talaga, pero nakita natin, number 3 pa rin yung korupsyon. Ano yung nakikita natin na ibig sabihin po nito? Ang nakikita ko dyan, Jack, is that corruption is important, pero hindi tayo pwede matapos doon. Kasi while it's true that the important issue na pinag-usapan natin over the past months or so, hindi pwedeng matapos lang ang gagawin ng gobyerno sa anti-corruption measures. Mas proactive, mas nakatuon sa pagsagot doon sa mga problemang kinalaman doon nga sa tinatawag na gut issues. Tulong ba yan sa for example, ng income na iuuwi ng mga Pilipino sa mga pamilya nila? Makakadagdag ba yan sa pagkain na ihahain sa hapagkainan? So, importante pa din ang anti-corruption initiatives ng gobyerno, pero hindi ito sapat. Kailangan meron tong kadugtong na komprehensibong solusyon para madagdagan yung economic power ng mga ordinaryong mamamayan. Tsaka ano pa, sir, alam naman natin, partner, nagkaroon na yung Benting Bigas, meron na program. Tapos meron pa yung, ano pa yung isa? Yung mga Kadiwa stores, di ba? So nagkalat yung Kadiwa stores, yung Benting Bigas. So para talaga mapababa. Maraming ayuda. At maraming ayuda, yung naubos na halos lahat ng alphabet. Yung may AKAP, AIX, marami pa. Yeah. Pero hindi pa ito sapat para, kumbaga, maibsan yung sinasabing kahirapan ng mga Pilipino. Alam nyo kasi, Jack and Nina, yung mga binanggit ninyo na mga ayuda and all, those are helpful, mga makakatulong naman yan. Pero hindi yan komprehensibo at saka hindi yan sustainable kung yan lang ang gagawin mo. Kasi hindi naman pwedeng you have a government that just relies on dole-out, no? Ubus at mauubos yung pondo ng gobyerno patungkol doon . So dapat mas komprehensibo yung solusyon dyan sa problema na yan sa pamamagitan ng pagsasaayos, for example, ng mga industriya, so that yung ating natutunan sa ating mga simbahan na you have to teach a man how to fish instead of just giving him fish. So yun yung parang mas nagre-resonate na idea ngayon. Hindi sapat na bigyan ng ayuda, ang mas hinahanap nila ay, for example, or turuan silang magnegosyo na makakapagpaya
mayaman doon sa kanilang economic power. Yun nga po, kasi mas popular yung pagbibigay ng ayuda. Yung iba sa mga kababayan natin ay nasasanay minsan sa ganitong yung mga klase. shortcut, pero hindi long term. At saka kasi syempre opisyal na magbibigay nun, di ba? Mas sikat, di ba? And then mamaya kailangan na naman nila. Pero yun nga po, saan po sa tingin nyo dapat mag-focus yung ating mga kababayan dahil hanggang ngayon ay damang-dama pa rin itong pagtaas ng presyo nga ng bilihin, yung sibuyas, di ba? Mahal, Oo. at iba pa. Ano yan, Ninya, no? It's a multi-solution question yung dun sa tanong mo. Kasi, number one, hindi natin sinasabi na hindi nakakatulong yung ayuda. As a matter of fact, napatunayan na yan ng maraming pananaliksik. Hindi lang dito sa Pilipinas, no? But in many Latin American countries, katulad for example ng Brazil, na helpful talaga yung mga, yung mga ayuda or dole-outs. Pero hindi yan sustainable. Hindi pwedeng yan lang. Dapat mas komprehensibo yung economic reforms na ipapatupad natin. Kaya tingin ko ang dapat gawin ay mas komprehensibong blueprint sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. At saka yung ekonomiya na mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi lang yung nakikita natin sa macroeconomic indicators. Kasi kung minsan, makikita natin, maayos yung ating macroeconomic indicators, pero ang tanong nun is nararamdaman ba ng mga tao on the ground? I think yun ang very, very important eh. So, hindi siya pwedeng i-isolate as an issue independent of, for example, corruption. Dahil ano naman ang mararamdaman ng mga kababayan natin na nagsisikap silang magtrabaho, maghanap buhay, and then yung pondo ng gobyerno mapupunta lang, bilyon o trilyon mapupunta lang sa corruption. So, magkadugtong pa din siya. And sir, yung sinasabi nga, actually may nakausap nga kaming political analyst, di ba, ng isang araw. Sabi nga niya, dapat yung katulad lang yung sa kampanya, parang hindi pwedeng maging battle cry mo yung corruption eh. Dapat pa rin yung mga malapit sa ating sikmura talaga. Tingin nyo, sir, pinag-usapan namin ninyo, kumbaga itong lumalabas sa survey nito, paano ito gagamitin ng government at definitely paano ito gagamitin ng mga nagpaplanong, na dito tayo sa second half, tumakbo sa 2028. Paano po nila magagamit po yan? Very good question, Jack. No, yung first muna sa gobyerno, I think it sends a very strong signal sa gobyerno natin na talagang pagtingin sa corruption issues over the few months, hindi ito sapat. Mas mahalaga pa din at the end got issues. At dapat alam na alam yan ng gobyerno. Anong ibig sabihin yan? Ang mga polisiya dapat mas i-improve ang economic condition ng taong bayan. Ngayon, what is the implication naman patungo sa 2028? Although matagal pa yan, it's just around the corner. Ika nga, malapit-lapit na din. So, dapat yung mga tatakbong prospective national officials natin by 2028, cognizant dito. In other words, hindi sapat yung anti-corruption measure lang. Kung babanggitin ko lang, if you will allow me, naging resonant siya nung panahon ni President Noynoy Aquino when he said, kung walang corrupt, walang mahirap. But obviously, that kind of narrative will not work anymore. Kasi hindi natin sinasabing hindi siya importante, subalit hindi siya sapat. Kaya dapat yung anti-corruption measure may kaakibat na mas komprehensibong solusyon sa ekonomiyang problem ng ekonomiya ng bansa. So ano masasuggest nyo, sir? Ito, di ba sinasabi niyo, partner, parang legacy na yung iaano ni Pangulo dito sa second half niya. Kasi pero although nalagyan natin rinig, matapang siya laban sa korupsyon. Tingin nyo, mas kumbaga yes, nandun siya, lalaban sa korupsyon, pero kailangan marinig ng mga Pinoy kung ano ang solusyon niya sa mataas na presyo ng bilihin. Or for example, hindi lang yon yung mga trabaho. Yes, oo. At pasok rin kasi sa survey, bukod dyan sa mga trabaho, yung mga pagsugpo sa krimen at illegal na droga. Yung sense of safety. So, those are all valid issues na kailangan bigyan ng pansin ng Pangulo. No? So, in fact, kung babasahin natin yung Philippine Development Plan, most of the things that the government must do, nakalagay naman na doon pagpapa-enhance siguro, pagpapaganda or pagpapadagdag pa ng mga measures na pwedeng gawin. For example, pagdating sa
pagtaas ng presyo ng bilihin, dapat mas merong epektibong kontrol laban dun sa mga nananamantala sa pamamagitan ng pagka-create, for example, ng mga kartel. Dapat merong mas maliwanag na pagbabantay tungkol dun sa pagpasok ng mga produktong that would, for example, compete ng hindi magandang paraan with the local products. Dapat merong mga polisiya that would encourage the creation of jobs that would pay well for our Filipinos. Dapat din, ito dapat sa tingin ko, isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Dapat magkaroon ng mas mainam na investor confidence sa Pilipinas kasi bagsak talaga yung investor confidence. At ang ibig sabihin yan, kung konti yung mag-i-invest sa Pilipinas, resulta nun, kukunti din yung papasok na negosyo at kukunti yung makikreate na trabaho. Alright. Okay, maraming salamat sa iyo, Dean Ederson Tapia. Thank you very much, Nina and Jack. Salamat po. Merry Christmas.